Good day everyone, I'm Resi Domingo. Kumusta na po kayo? Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa The Gods of this World Part 1. Ang mga Diyos ng mundong ito. Ang mga Diyos na tinutukoy dito ay yung mga idols, mga images na sinasamba ng napakaraming tao. Ayon sa Wikipedia, na itong mga gods and goddesses ay umaabot sa 8,000 to 12,000 ang bilang. Dito sa ating background pictures ay merong tatlong grupo ng mga gods and goddesses. Egyptian, tapos Grecian, and Siberian. At marami pang iba na hindi ko na nailagay dito. At yung mga major religions ngayon, meron din silang mga grupo, gods and goddesses na sinasamba nila. Maraming pong salamat sa mga kapatiran, kaibigan, mga kamag-anak, at shout out dun sa mga taga Sun Logistic, SLTI and SLSI na walang sawang nanonood, sumusubaybay, at nagre-react, nag-heart, nagda-like ng aking mga videos. Dito sa ating background picture ay merong 5 pictures na pinagdikit-dikit ko. Yung dalawa dun sa taas, yung sa left side, Grecian, okay? Grecian gods and goddesses. Tapos sa bandang kanan, yung mga Siberian, na meron din kasama, may mga animals din na nakasama dun sa pictures. Commonly talaga, may sinasamba sila mga hayop. And then sa lower left side, ay yung sa Egyptian, na nabanggit ko na rin sa aking ibang videos. And then ito picture ng solar system o yung 9 planets kasama yung sun tsaka yung moon ng earth. From left to right, yung mga pangalan dito: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto. Halos lahat ito pangalan ng mga gods and goddesses ng mga Greeks, okay? Except yung Earth, salamat sa Panginoong Diyos, ng buhay na Diyos, hindi niya hinayaan na pangalanan yung mundo ng mga tao ng pangalan ng Diyos-Diyosan. Ito namang 7 days of the week, pinangalan din sa mga Diyos-Diyosan. Okay, from left to right, yung sun, yung araw, moon, okay, Monday, Twisco, Tuesday, Wooden, Wednesday, yung Thursday, Thor, tapos Friday, Frigga, tapos Seater sa Saturday. Dito naman tayo sa Bible, sa Book of Exodus. Dito nakasulat yung 10 Commandments. Ito yung tunay na 10 Commandments. Yung unang 2 o 3 utos ng Panginoong Diyos na binigay kay Moses. Sa Exodus 20 verse 3, 4, and 5. Ang sabi diyan, "Thou shalt not have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth." Verse 5, "Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, I am a jealous God." Sabi niyan sa verse 4 and 5, huwag kang gagawa, okay, ng image, huwag kang luluhod, o sasamba, o maglingkod sa mga Diyos-Diyosang yon. Sabi niya dun sa verse 3, siya lang yung Diyos, wala nang iba pa. Lahat nung nasa background pictures dito at yung iba pang hindi ko na ilagay na ating tatalakayin sa ibang parts, wag ka daw sasamba sa ganon. Okay? Sa kanya lang, isa lang. Dito naman sa Deuteronomy chapter 6 verse 5, ito yung tinatawag na the Great Commandment. Okay? "And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might." Ito yung nireplace ng ibang religion doon sa first commandment. Actually, iba kasi yung Great Commandment, yung dakilang kautusan, kaysa doon sa unang utos out of 10. Sa New Testament naman tayo, Romans chapter 1 verse 22 and 23. "Professing themselves to be wise, they become fools, and change the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man, and to birds, and four-footed beasts, and creeping things." Hinighlight ko yung word na fools, palalo o mangmang, na yung mga taong sumasamba sa mga images, nagiging palalo sila, nagiging mangmang. Okay? Bakit kaya? Psalms 115 verse 4 to 8. Basahin ko, "Their idols," okay, naka-highlight yan, "are silver and gold, the work of men's hands. They have mouths, but they speak not. Eyes have they, but they see not.
They have ears, but they hear not. Noses have they, but they smell not. They have hands, but they handle not. Feet have they, but they walk not. Neither speak they through their throat. They that make them are like unto them, so is everyone that trusted in them. May iba pang references nito na yung isang tao, kumuha siya ng isang puno, okay, kahoy, okay, punong kahoy, ginawa niyang idols. Tapos dinadasalan niya, sinasamba niya. Yung ibang natirang kahoy doon, ginawang panggatong. These verses ay so offensive sa mga kaibigan natin na sumasamba sa mga images. Kung kayo ay na-open sa akin, pasensya na, pero galing to sa Bible. Dapat ma-open ka rin sa Bible unless na hindi mo alam na ang purpose ko lang ipaalam sa inyo na kahit nasa ang Bible mo to tingnan, nakasulat ang mga verses na ito. Sa panahon ni Elijah, ang hari nun ay si Ahab, kay King Ahab, na siya ay sumasamba sa isang Diyos-Diyosa ng pangalan Baal. At marami siyang mga prophets. Okay? Marami siyang prophets na sumasamba kay Baal. Okay? Sumasamba din siya doon. So, nagkaroon sila ng kasunduan kung sino yung tunay na lingkod ng Diyos. Na gumawa sila parehas ng altar. Meron silang offering na balak. Okay? Yung karne ng guya ng baka. Na sila ay parehas na mag-offering, magdadasal sa kanilang kinikilalang Diyos. Si Elijah dun sa Diyos ng Bible, sa totoong Diyos na buhay, at laban doon sa kay Baal, sa Diyos na sinasamba ng mga false prophets. At naunang nagpray yung mga prophets ni Baal na sinasabi rito sa 1 Kings chapter 18 verse 26. And they took the Balak which was given them, and they dressed it, and called on the name of Baal from morning even until noon, saying, O Baal, hear us. But there was no voice, nor any that answered, and they leaped upon the altar which was made. Naunang nanalangin yung mga false prophets ni Baal, simula umaga hanggang tanghali, siguro mga 5 o 6 na oras. Pero hindi sinasagot yung kanilang panalangin, at walang nangyayari doon sa inoffer nilang balak. Hanggang sa sugatan nila ang kanilang sarili, pero wala pa rin nangyari. Kung kaya sumuko sila, at si Elijah naman yung nanalangin. And then ang sabi ni Elijah dun sa verse 37, Hear me, O Lord, hear me, that these people may know that thou art the Lord God, and that thou has turned their heart back again. At sumagot ang Panginoong Diyos dun sa 1 Kings chapter 18 verse 38, Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice, and the wood, and the stones, and the dust, and licked up the water that was in the trench. May bumagsak na bolang apoy galing sa langit at nasunog yung sacrifice. Nang ibig sabihin ay dininig ng Panginoong Diyos yung panalangin ni Elijah at tinanggap yung kanyang sacrifice. Ito ay patunay na buhay at totoo ang Diyos ng Biblia. Ang sabi dun sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 9, For they themselves shew of us what manner of entering in we had unto you, and how ye turned to God from idols to serve the living and true God. Sinabi rito, living and true God, na yung mga mananampalataya dun sa Thessalonica, sila ay totoong sumasampalataya sa Diyos. Kasi sila ay tumalikod sa kanilang mga kasalanan, na sila ay tumalikod dun sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan, at sila ay humarap at sumamba sa buhay at tunay na Diyos. Dun sa mga kaibigan natin dyan, ang dalangin ko na sana dumating yung time na kayo ay totoong sumampalataya sa buhay at totoong Diyos ng Biblia. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, yung part 2 naman yung ating pag-uusapan. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.